Hi guys, today is the day of my flight from Palawan to Amsterdam. But my final flight is Guyana. So, ka-check-in tayo ngayon dito sa 7-in. At ako ay getting ready para sa pag-check-in doon sa airport ngayon. My ticket allowed me to bring 23 kg checked-in baggage and 12 hand carry baggage. At ayan, tayo na nga ay paalis na 7-in. Papunta na tayo ng airport. I left at 5:40. Buti na lang mayroong tricycle sa labas so nakapagpahatid ako papuntang airport. Ang bigat naman kasi ng aking mga dala-dala. Ito nga palang iyon ang pinakamalapit sa airport. Andito na tayo sa loob at tayo ay magbabag drop. It took me an hour bago ako natapos dito. Although, konti lang yung mga nakapila pero matagal talaga. At pagpasok ko dito, meron silang mga pag-gift. Tingnan nyo naman, merong water at may mga sweets, candy sila. Nagtataka kayo kung bakit? Dahil December 25 ako nagbiyahe. At dahil maaga akong pumunta ng airport, matagal din akong naghintay ng aking flight. Okay, tayo ay palabas na at papasok na ng ating airplane. Dahil ang aking upuan ay 28A, kailangan nating pumasok sa pinakadulong pintuan. Sa mga magbabiyahe international, kapag galing kayo ng Palawan, kailangan nyo i-check-in ang inyong mga baggage at kukunin nyo yun pagdating sa Manila. At pagdating sa Manila, mag-recheck kayo at makukuha nyo yung baggage nyo dun sa final destination ninyo. And so, my first and second flight, ang aking upuan ay nasa window. Pero we'll see sa ating pangalawang flight kung makakapag-vlog ba tayo kasi gabi yun. And imagine guys, kahit December 25 ngayon, ang dami pa ring mga passengers, like puno ang ating mga upuan. Ang sabi ng weather ngayon ay maulan, pero tingnan nyo naman, napakaliwanag ng ating kalangitan. Okay, chika muna tayo kung pagdating pala sa airport, i-check nila yung hand carry baggage mo. Kasi they only allow 7 kilograms. At mayroon akong 2 bag. And I'm sure sobra yun sa 7 kilo. Pero hindi naman nila yun chinek. Okay, malapit na tayo sa Manila. Totoo nga sabi ng weather na uulan ngayon. Pero guys, carry naman. Pagbaba nga namin ay dinala kami ng bus papunta sa loob. Ang oras pala ng dating ko ay 10:35 ng umaga. So medyo mahaba-haba ang ating hintayan sa loob ng airport. Atin lamang tatandaan kapag tayo ay kumuha ng ating mga baggage sa loob ay dapat nakikita natin yung monitor kung doon ang destination ng ating mga baggage basis sa flight number. Claim ng baggage, pumunta na ako agad sa second floor para maghintay ng aking flight international. So medyo mahaba ang ating paghihintay dahil alas 5 ng hapon ang kanilang opening. And guys, nangyari pala pagdating ko alas 10:35 sa Manila. Hinanap ko na yung check-in counter ko para pagdating doon, hindi na ako mahirapan maghahanap. So, pagdating nyo doon pala sa loob, kailangan na ma-check nyo kaagad yung mga kailangan nyo. So, kung kailangan mo pa bang i-check kung mayroon kang exemption sa travel tax, kailangan nyo mag-fill up ng e-travel. Pwede mo na yung magawa bago yung flight mo. Nag-check na nga ako doon pero sinabi nila na no need naman daw i-check yun. Nung time na nag-open na ng mga 5, bago yung check-in na kukunin mo yung boarding pass mo doon, at i-check-in mo na yung check-in baggage mo. Meron pang lady doon na mag-aabang sa iyo to check yung documents mo. So yung chinek nila sa akin, yung visa ko, and then the passport. And then ang tanong nila, bakit wala akong US visa? And then I mentioned to them na hindi naman ako dadaan ng US. So no need. So nag-take pa ng time at kinabahan ako sa part na yun. Hindi talaga ako kinabahan sa immigration. And then pagkatapos nun, nag-take pa ng time doon sa check-in baggage. Inalaw sa akin, diba? 23 kilograms lang. But, pagdating doon, nung tinimbang nila, mayroon lang sumobra. Hindi naman nila binawasan yun. Tapos, binigyan nila ako ng 3 boarding pass kasi 3 yung bansa na dadaanan ko. Binigyan na sa akin yung boarding pass and then, pagkatapos noon, ay immigration ako. Pagdating ko sa immigration, may mga questions sa akin like, ang kasama mo mag-travel? Sabi ko, ako lang. Is it your first time na mag-travel? Sabi ko, yes po. Sabi niya, ano yung previous work mo sa Palawan?
Sabi ko, same din, social worker. Kasi nga nakalagay doon. Sa job description doon na magiging yun, social worker ako. Last is, ano yung purpose ng travel mo? I said, work. Tapos yun lang yung talaga yung tinanong niya sa akin. And then, like, nag-pray ako, Lord, sana hindi na siya maraming tanong sa akin. And then, yun, in-stamp niya yung aking, passport. So, pinayagan niya ako mag-sirit, Pagkapasa ko sa immigration, ko, thank you Lord, hindi pala siya ganun ka hirap. Basta lahat ng papers mo ay legal. 'Di ba? Kung may mali, kakabahan ka naman. Chinat ko agad si ate na, ayun, nakapasa ako ng immigration. Pagkalampas sa immigration, hinanap ko agad yung gate ko kasi according doon sa monitor, gate 114 ako. Nung nag-announce pala na ang flight bound for Singapore ay madidelay ng 30 minutes. Tapos, same kami ng gate. So, mauuna yung bound for Singapore. Sabi ko, kung madidelay ng 30 minutes, possible na maglipat ako ng gate. And then, parang may bumulong sa akin na you have to check back sa monitor. Tingnan ko pala yung phone ko. Yung app ng KLM. Ang sabi doon, ay gate 112. So, pumalik na ako doon sa monitor. At sinabi doon, gate 112. So, grabing hanap-hanap ko kasi malapit na yung boarding. Dito guys na natin hinanap ang ating gate 114 paglabas ng immigration. Siguro mga 1 oras din ang aking hintayan dyan bago ko na-realize na nag-iba ang aking gate. Makikita nyo yan, gate 112 sa other side. Medyo nakatago po ang kanilang gate kaya nahirapan akong hanapin iyon kasi hindi siya nakasunod-sunod. Nakaseparate siya. Eto, nakuha na natin ang 3 boarding pass natin. At finally guys, tayo ay boarding na. At salamat sa Diyos tayo ay makakatulog na sa loob. Kinul ko talaga matulog habang travel guys kasi alam mo yun, baka makatulog ka habang layover mo. Tapos flight mo na pala ay maiiwan ka dahil antok ka. So yun yung tip number 1 sa pag-travel. Sa flight na ito, kunti lang talaga ang mga passengers. So kaya kailangan namin mag-stop over sa Taiwan para mag-drop ng mga passengers. At the same time, magkuha din ng mga passengers. Nag-iisa lang ako sa upuan na kalinya ko. So I said makakatulog ako hanggang Taiwan. Pero umupo lang ako kasi hindi ko alam na pwede naman palang maghiga. Makikita nyo naman na wala akong katabi. Tapos pala naghihintay kami kasi gabi na. Naghihintay kami ng kumot at saka yung headset. Nagtataka kami bakit hindi nila binibigay. And I said to myself, buti na lang may kumot akong dala. Hindi pala ako guys nanood kasi ayaw kong nanonood kapag nagta-travel ako. Pagdating pala sa Taiwan, akala namin hindi kami bababa. Pero nagulat ako na lang nag-iisa sa loob. Ang sabi ng flight attendant, bumaba raw ako at maghihintay kami sa loob. Hindi ko naman alam na ganun pala. Siguro nag-announce sila at natutulog ako nung time kaya hindi ko narinig. So kailangan namin bumaba kasi ang sabi nila kailangan nilang maglinis ng loob. So naglakad kami sa loob ng airport nila ng pagkahaba-haba. But okay lang naman kasi nakita namin yung loob ng airport nila. Ay wait, nagbigay nga pala sila ng headset at saka pagkain. Dahil hindi ko naubos, tinake out ko. Nung nagutom ako ulit, may nakain ako, diba? Well, ito nga pala ang kanilang airport, guys. Yung loob. Hindi ko na video lahat yan. Pero, yan siya. Napakahaba naman ito. Taiwan. Taiwan. I'm here in Taiwan. Akala namin mag-stay lang kami ng 1 hour sa loob ng plane. Pero kailangan namin pala magbaba kasi lilinisin daw nila yung plane. So dito tayo sa Taiwan airport. At mag-transfer na naman tayo. Eto kami habang naghihintay. So, ito guys, 8:19 ang oras sa Pilipinas ng Thursday. Dahil nakakalayo na tayo from Philippines, papuntang Taiwan, and from Taiwan, nakadaan tayo ng Hong Kong, at marami pang iba. China, nakadaan tayo ng Golmud, nakadaan tayo ng mga disyerto dyan. Nandito na tayo sa what's this? Baku. Yeah, Baku. Sa dagat ng Baku.
papunta tayo guys ng Amsterdam. Ang unang layover natin. So from Taiwan papuntang Amsterdam, wala akong nakatabi ulit. Pinalipat sila ng upuan. So meaning to say, makakahiga na ako. Pero may matanda kasing mag-asawa sa likod. Inoccupy ng asawa niyang lalaki ang seats doon. So inoccupy niya rin yung dalawang seats sa gilid ko. And I understood kasi nga matanda siya. Siguro kailangan niya ng magandang higa kaysa sa akin. So, nag-giveaway tayo. Nung malapit na kami ng Amsterdam, mga malapit na sigurong mag-umaga yun. Let's say, 4 na oras, binigay niya sa akin yung space na yun. At doon ako nakahiga. So, dito na tayo, nakarating tayo ng Amsterdam. Dahil ang haba ng ating biyahe, kailangan nating maghanap ng CR. Pagkatapos nun, maghanap na tayo ng ating gate. Buti na lang talaga guys, nakatulog ako sa travel. At during layover, hindi talaga ako nakatulog. Okay, layover tapos na. Tayo ay boarding sa pangalawa nating flight. Connecting flight papuntang Panama City. Okay, meron tayong food. Fancy kayo. And here, nakarating na tayo ng Panama City. Papunta tayo ng Georgetown. So, dito na tayo sa Panama City. Papunta na tayo ng Georgetown. 3 hours here. At kararating lang namin. It's already 4:57 their time. At waiting ako ng 5 hours layover dito. And then, ang flight ko mamaya 9:31 sa time nila. So, 5 oras na ako mag-aligid-aligid dito. Maliit lang yung airport nila. Nakita ko na yung gate call. So, excited to see them. Malibang na ako. 5 hours sa kararating lang din namin. Anyways, Manila to Amsterdam. 18 hours yung travel, and from Amsterdam to Panama 10 hours din ang travel. Subuti na lang natutulog tayo sa trip, kung hindi wala tayong strength. Napakaliit ng airport nila. Yung tipong pagpasok mo sa loob, alam mo na kung saan ka pupunta. Ito pala guys, bago ang boarding, hahanapan kanila ng visa. So pinersend namin yung visa namin to sa room na to. Kasi kung wala, parang hindi ka makakapasok. 5 hours plus ang aking layover pala dito. At yung last na plane natin ay maliit na lang. Parang mga Cebu pack sa Philippines. So medyo malapit na tayo sa ating final destination. Kasi ang mangyayari 3 oras at labi ang ating tatahakin pa. Malapit na lang. Sa flight ko na ito, maraming Chinese yung nakasama ko. Tapos wala ng mga Filipino, ako na lang. Kaya feeling ko talaga sa Guyana, kunti lang ang mga Filipino. At ito pala ang mga pagkain nila. Habang nasa loob pala kayo ng plane na to, may pinapapil upan sila pagdating mo mismo sa Guyana Immigration. Hindi ka na mahirapang mag-fill up pa, para line-line ka na lang pagdating mo. Sa last flight ko, pinilit ko pa rin matulog, pero mga 1 oras lang siguro. At kita nyo naman yan guys, haggard na tayo. Haggard naman talaga ako eh. Made it to Georgetown. Okay, tayo ay palabas na ng airplane. Papunta na tayo sa loob. Papunta na tayo ng immigration. Kailangan yung i-prepare ang inyong mga passport at immigration form. Ito pala yung kanilang area kung saan mo kiniklaim yung package mo. So, yung immigration sa likod lang yan mismo yung claim ng baggage nila. So, habang naghihintay ka sa immigration, natatakan yung iyong passport, pwede mo nang kunin sa likod lamang ang iyong baggage. Hintay na pala si Kuya Mike ng mga ilang oras sa akin sa labas kasi ang tagal nga sa immigration. Ayan, nakuhaan niya pa ako ng video paglabas ko. Kita nyo naman yan, happy yarn. At paglabas nga namin guys, ay umalis na kami kaagad-agad. Pumunta na kami doon sa hotel kung saan sila naka-check-in. Pagpasok ko sa sasakyan, ang unang nat-notice ko yung baliktad yung kanilang steering wheel. Nasa kabila siya. So, yung daan nasa kabila din. So, kung nakikita niyo yung kamay ng mama na yun, dapat nasa kabila. Tapos yung daan nila nasa kabila, pero makes sense naman. Nag-request kami na pumunta muna sa Welcome to Guyana para proof na nakarating ka talaga sa bansang ito. O, syempre, picture muna tayo dito para remembrance, di pa, na nakarating ka talaga dito. Okay, tama ng kaibangan, tayo ay magpatuloy sa ating paglalakbay papunta ng hotel.
Oras nakikita nyo 3:40 na ng madaling araw sa oras nila. Sa Pinas ay 3:40 ng hapon. Okay, at kami ay kumain ng aming breakfast together with my nephew, ng ate at ng Kuya Mike. First time natin makita ang ating pamangkin na isang Guyanese. Ito pala yung reaction niya nung una niya akong nakita. Naglapit siya. Naglapit siya. May glass siya bigla. Ay, gano'n? Kasi Naglapit siya, Yabs. What? Oh, hindi siya nagre-react, Yabs. Bakit na-cry sa baby? Bakit ka na-cry? Ay, nakakatuwa. Sabi niya kasi Tagalog. Ito yung gusto naming maano na ano kayo magiging reaction niya na Tagalog ang ang may isang Tagalog na kakausap sa kanya. never kasi talaga. Never talaga eh. Napagod Gusto na mo rin siya. ako tingnan pero nakatalikod ka na, di ba? Napagod na rin Hindi siya mo sa... na ako matingnan, di ba? Napagod na rin siguro siya sa pakinig ng mga... Nag-spend lang kami ng 2 araw sa Georgetown at pagkalinggo umuwi na kami sa aming totoong bahay. Salamat ng marami sa panunood ka hanggang sa muli at sana subaybayan nyo ang aming mga upcoming videos. God bless you.